Ang take-away ko po na aral dito, sa tanong po ni Ma'am Jackie Loblanco, sa Bible Exposition. Hello po, Brother Eli. Unang-una, salamat po sa inyong mga salita for tonight. Madami po akong natututunan. And my mom pala sends her regards. Okay, eto naman po yung tanong ko. Alam ko po that whatever we ask in the name of Jesus, sa pangalan ng Panginoon, ay ibibigay niya sa atin. Di po ba? They say, ask and it will be given. Kaya lang di po ba minsan, ako naniniwala ko that whatever I ask in His name ay ibibigay niya sa akin. Kaya lang minsan, hindi ka agad ibinibigay. Ang tanong ko po, if you ask for something and it is not given, does that mean that it is not for you? Or maybe God will give you something else? Or maybe ang hiningi niyo ay hindi naayon sa Kanya? Ganun po ba yun, Brother Eddie? You have said the answer, Jackie. 4:3 ng Santiago, sometimes, in these circumstances, kahit mag-iiyak ka na mag-iiyak, hindi niya ibibigay sa'yo. 4:3 of James. Kayo'y nagsisihingi at hindi kayo nagsisitanggap, sapagkat nagsisihingi kayo ng masama upang gugulin sa inyong mga kalayawan. Sometimes, we are asking the Father, not necessities, but what we want. Ang hindi alam ng iba, the secret of prayers, that we must ask the Father necessities in life. Not what we want. 5:14 of the book of 1 John, it says, Confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. if we ask anything according to His will, kung hihingi tayo ng anumang bagay, kahit ano pa yon, kung naaayon sa kanyang kalooban, bibigay niya yun. Pero pag hindi niya binibigay, hindi ayon sa kalooban niya yun. Maaaring ikakasama mo yun. Eh, halimbawa, humihingi ka, gusto ko sports car, gusto ko magpatakbo ng 280 miles per hour. Eh, magiging para kang si Paul, Paul Walker, you cannot walk anymore dahil wasak yung kotse ni Paul. Nakita nyo? Kaya kung minsan, ayaw ibigay ng Diyos agad sa kanyang mga anak, yung hinihingi nila, baka ikakasama nila. Minsan naman, tinitingnan ng Diyos yung patience mo, your trust, your belief. Parang si Abraham, nang humingi si Abraham ng anak, 20 anyos pa lang yata siya, humingi na siya ng anak eh. Nang bigyan siya ng anak, 86 years old na siya eh. Nung ipanganak niya si Isaac, yung talagang anak niya, magwa 100 years old na siya. So, he was praying for so long a time. Ito pa isang example. 1:5 of the book of Luke. Let us read. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias, of the course of Abijah, and his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And it came to pass that while he executed the priest's office before God in the order of his course, according to the custom of the priest's office, his lot was to burn incense when he went into the temple of the Lord. And the whole multitude of the people were praying without at the time of incense. And there appeared unto him an angel of the Lord, standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. Very popular yan si John the Baptist. Pero ang kasaysayan niya, yung kanyang magulang, pareho ng stricken in years si Zechariah and Elizabeth. At matagal silang nananalangin sa Diyos, ba't hindi binibigay? Pero nung the right time, in God's time, binigay. At ang kanilang naging anak,
is one of the most popular figures in the Bible, and that was John the Baptist, the one who prepared the way for the Lord Jesus Christ. So, isang dahilan ba't hindi mo agad natatanggap? Because it is not yet the perfect time. Meron namang isang dahilan pa na kung ba't hindi tinatanggap o binibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Kasi sabi dun sa 9:31 ng Juan, Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tatapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kanyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. merong mga tao hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Wala silang Diyos sa buhay, sila naniniwala sa Diyos, pero nananalangin sila. Pero sabi ng Biblia, kung ang sino man tao'y maging mananamba sa Diyos, matuto tayo ng pagsamba sa Diyos, ginagawa ang kanyang kalooban, pinakikinggan niya. Pero kung makasalanan ka, hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sabi ng Biblia, nalalaman namin hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero kahit makasalanan ka, kung ikaw ay naging mananamba sa Diyos, nagbalik loob ka, at ginagawa yung kalooban ng Diyos, pakikinggan ka niya. So there are three possible reasons. It is not for you, it is something bad, at wala sa timing, hindi pa sa tamang panahon, or God maybe meant something else for you. Hindi pa talaga para sa'yo. Maaaring meron pa siyang mas maganda para sa'yo. Yun ang mga reason kaya hindi natin agad natatanggap, hindi agad ibinibigay. At ang dapat maka-appease sa atin is this: we are God's servant. We are servant. We must be pleased on whatever we have. We do not have the right to demand from the Lord. We are under His mercy. Ako, yun ang aking, yun ang laging nag-aano ng kalooban ko. Kung wala ako nito, wala ako noon, I do not have any right to demand it from the Lord. I can request, I can ask a favor, but if He do not give it, I have nothing to blame. Because He is my Lord, I'm just a servant. I hope you understand my answer. Yes po, Brother Eli. Maraming pong salamat. Ang take-away ko po na aral dito, sa tanong po ni Ma'am Jackie Loblanco, sa Bible Exposition, kapag kalooban po pala ng Diyos, ipinagkakaloob niya po pala ang iyong kahilingan sa panalangin. Kapag kalooban po ng Diyos, ito po'y nasa tamang panahon at sa ikabubuti mo. Pero kung hindi naman po pala kalooban ng Diyos, ito po pala ay maaaring makasama sa iyo or pang sariling interes lamang sa iyong sarili o hindi pa po napapanahon para ibigay. At ang isa pa po palang dahilan, hindi po pala pinapikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Pero kung mananamba ka po pala sa Diyos at ginaganap mo pala ang kanyang kalooban, ito po pala ay pinakikinggan ng Diyos. Kayo po, ano pong natutunan nyo? Pagsamasamahin po natin, i-comment nyo naman po sa baba at babasahin natin. Paki-share and like na rin po. Salamat po sa Diyos!